Turuan mo ako ng acting, kunwari. Okay, sige po. Okay. Dapat alam mo kung... It was trending for a while. Kumbaga iniisip ng mga tao na there's something going on with you and Jenica. Was there courtship? Oo, siguro Hi guys! Welcome to Luck. Ba't ka kinakabahan? Kinakabahan ako, kuya. Ba't ka kinakabahan? Welcome to Luis Listens, kung saan ay kasama natin isa sa napakagaling na aktor sa industriya na at a very young age, kahit yung mga senior stars, hinahangaan ang kanyang galing sa pag-arte. Diba? Napakalupit talaga. Na nakasama ko rin siya sa Your Face Sounds Familiar, Christian Bables. Ikasama mo dyan, brother. Nice to see you dito sa aking show. Iyo, kuya. Ba't ka kinakabahan? Dapat kahit pa paano, ang tagal mo na akong kilala. Wala ka naman na aasahan na kahit anong seryoso sa sinasabi ko. Dahil kasi siguro, kahit na sabi mo nga matagal na kitang kilala, nakaka-starstruck ka pa rin. I agree. Pero wow, I agree. Pag kunwari nakikita mo sa hallway ang isang Luis Manzano, ano bang naiisip mo? Parang sabi ko, tama pa bang nag-artista ako? Parang maling desisyon na nag-artista. Ito, kwento ko lang hindi sa pagmamayabang bago ko ituloy ang interview. Pag dumadaan po ako sa ABS, lalong-lalo na yung ginagawa namin yung It's My Lucky Day, lahat po na nakakasalubong ko, dapat nag-chest to wall po sila. Yun po ang pinaka-importante sa akin. Dahil kung hindi, may makikilala sila. May makikilala sila. Ganun. Di ba nakita mo yung minsan? Kasi naalala ko, nagtitaping tayo nun Tapos dumaan ako. Tapos may gumanon sa'yo, naalala ko, narinig ko Christian, harap sa pader, harap sa pader. Ganun po ako pa naglalakad sa ABS. So, hindi sa pagmamayabang. Pero eto na, unahin natin Dirty Linen. Ano ang pakiramdam? Actually, tinanong ko rin kay Gento Yung gumawa ng isang show na para sa akin, yung darkness niya is not something you see every day on Philippine TV. Oo. And yung character ko doon, way far different from who I am. Kaya nga, di ba? As a person. Anong pakiramdam? Well, challenging. Challenging siya, sobra. Kasi parang araw-araw mong dinadala yung pain ng character. Kasi di ba kuya, sanay ako sa pelikula Oo. Pelikula, 15 days. Mabibitawan mo agad yon. Mabibitawan mo agad. Minsan nga nung nagsisimula pa lang ako, hirap akong bumitaw sa bubog ng character. Oo. Na eventually natututunan naman siya. Pero itong teleserye, ibang arena pala siya. Kailangan mong mas tutukan yung mental health as a person. Kasi kapag hindi ka nakabitaw agad dun sa mundo tsaka sa pain ng character, Bit-bit mo talaga pag-uwi. bit mo talaga. Kasi sa teleserye, hindi alam ng lahat, ay bukod sa physical stress, sabi mo nga, bit-bit mo yung mental stress din. Kasi And paguran emotional. yan Naalala ko lang sa Dirty Linen, although wala ka naman sa eksenang yun, nakakatuwa, nakaka-experiment na tayo ng gano'n. Yung isang eksena ni Tito John, tsaka ni Miss Janice. Nanonood ka talaga? Oo, nakita ko yun. Medyo, di ba, kumbaga, medyo nung time na iba pa ang landscape, yung bed scene, pinag-uusapan na yun Di ba? May bed scene. Pero yung nangyari kay Tito John, kay Miss Janice, para sabi ko, pwede na, no? Pwede na sa TV. And, diba, I guess it's something very, very challenging for you actors na hindi na pwede yung patwitams lang, kailangan mag-step up na talaga. Eto, so far sa lahat na nangyayari sa'yo recently, ano yung biggest blessing mo? Yung talagang bit-bit mo in a good way? Yung mas napagkakatiwalaan ako ngayon, kuya, ng mga higher-ups Okay. na mabigyan ng mga projects. Well, aside dun sa mga bagay na wala ako dati, tapos na unti-unti ko nang kahit pa paano awan ni God na kukuha ngayon. Nakita ko sa Facebook, pinost mo na magpapatayo ka ng bahay. Oo, kuya, sa'yo ako na-inspired. Astig! Sa'yo ako na-inspired Bakit? dahil sa Your Face Sounds Familiar. If maaalala mo, nagkaroon tayo ng usapan about bahay. Okay. About lupa Oo. mo. Sabi ko parang kung hindi ko sisimulan ngayon, kung hindi ko pagtatrabahuhan ngayon, kailan pa? Oo. Diba? Anong phase na ngayon ng bahay mo? Start na kami ng construction January. Anong pakiramdam? Kasi may ibang kilig yun pagka, hindi lang bahay, yung pag nakikita mo na yung design. Ang saya, kuya. Diba? Tapos, anong Sobrang gusto mo sa saya. master bedroom mo? Eto, tapos gagawa sila ng mga rendering. Oo, ang saya kasi before, pinangarap ko lang siya not just for myself, but for my family. I really wanted to build
a happy home for myself, for my mom, and for my brothers. Pangarap kong magkaroon ng masayang pamilya, ng masayang bahay. Dahil hindi ako lumaki sa ganon. Dati ko pang pangarap, sabi ko, kapag nakaya ko na, hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung saan. Pero kapag umabot yung time na kaya ko na, gagawa ako ng masayang tahanan para sa mga kapatid ko at sa sarili ko at sa mommy ko. At sa stepdad ko. I completely understand yung sinabi mo na iba ang house sa home. Yeah. You can have a house na hindi siya necessarily a happy home. Yeah. You can have a very simple house but could be the happiest home. Yes. So, bakit mo nasabi na before hindi ka nabiyaan ng isang happy home? Kasi siguro before kami ng stepdad ko, hindi kami magkasundo. Alam naman niya yan. Oo. It happens. Yeah. Struggle talaga para sa amin, Kuya Lu, yung dumaan ng isang araw na maging happy lang. Isang araw, hirap ka na sa isang araw. Okay. Before nung nag-aaral ako, ang inner monologue ko lagi, gusto ko na makagraduate, gusto ko na magkaroon ng trabaho, gusto ko na makaalis dito. Bumukod. Gusto ko nang bumukod. Nung nabigay naman ni God yung mga pangarap ko, ito nga, maging isang actor, unti-unti namang nag-fall into place yung mga bagay-bagay. Okay. Naging okay kami ng stepdad ko. Though, hindi nawala yung dream ko to build a happy home. Iba yung ako yung gumawa nun eh. Oo. Hindi pwedeng malungkot sa bahay na to. It's my... ayun lang yung kaisa-isang rule. Kung pwede kong i-impose ko. Gusto ko happy lang. Kung pwede mong ipaskill sa labas ng bahay mo, papasok ka dito at lalabas na nakangiti. Oo. Pero I guess kahit paano, every trial is also an ingredient sa isang happy home. Di ba? Na, kumbaga, kahit anong pagdaraanan mo, kayo pa rin magtutulungan. And that makes the home happy. Dahil alam nyo, nandun kayo para sa isa't isa. Yes, Kuya. And I think kinailangan naming pagdaanan yun ng stepdad ko para kami makarating sa ngayon. Oo. Dun sa ma-realize namin yung importance ng bawat isa. Kasi nandun na kami. Oo. Nandun na kami sa sitwasyon na yun. And I'm very happy na makarating dun. Patapos na yung taon, 2024. Yung 2023 mo, punong-puno at lahat-lahat. Ano bang ma-expect? Or may, bukod sa bahay, in terms of you, your career, ano pang gusto mo mangyari ngayong 2024? Gusto kitang makatrabaho, heavy drama. Ay, nako. Ganito na lang, Christian. Libre mangarap pa, pero konting busina naman sa akin. Christian, maniwala ka. Yung In My Life, kami ng airmat ko. Siya nag-take 2, ang mami ko. Ako take 1 lang, nabigyan ko na kay Inang. Huwag ka magmagaling! Christian, nag-hosting lang ako dahil madali ang oras. Pero kung sa acting-actingan, si Lloyd hindi makarap sa akin, ha? Si John Lloyd, hindi makarap sa akin. Sino Joshua? Nag-chest to wall yung mga yan pa naglalakad ako. Sino pang gusto mo makatrabaho? Kung makatrabaho yung mom mo. Sabi mo nga napag-usapan namin kanina before, kumbaga yung mami ko naging isa sa mga inspirations mo or susi mo sa pagka-serious sa acting. Yeah. Huge chunk of my process as an actor galing sa mom mo. Kasi may napanood ako isa sa mga interviews niya before, hindi ko lang maalala kung saan. Tinuro niya kung paano siya may tinatawag kasi na believe in the moment, believe in your world. Si Miss Vilma, Yung mga ganun-ganun si mami, ha? Okay. si Miss Vilma, parang meron siyang isang eksena na nagkaroon siyang miscarriage. Okay. Tapos, tinuro niya dun sa interview na yun, kung paano niya pinaniwalaan yun. Hindi ko na ipuput into detail kung Okay. ano. Pero, nung napanood ko yun, sabi ko, okay, ganito pala. Hanggang ngayon, kuya, hawak-hawak ko yun. Yung style na yun. Yung style na yun. Yung technique na yun. Oo. Naipaparallel ko sa iba't ibang mga techniques na nag-work every time na ginagamit ko. Okay, mami ko yung isa. Sino pa? Recently, yung huli mong napanood, tas siguro ang sarap makatrabaho nito sa actingan, batuhan, mga ganyan. Natupad na kasi si Tatay Joel Torre. Iba din yun. Iba din yun. John Arcilia. Iba din. Naturuan ko yun ng maayos, Tita John. Naniniwala ako sa kuya. Pag doon malapit sa akin, gumagano yun. Thank you. Thank you. Si Tita Ay, nako. John! Nanginginig ang laman ko. Goddammit! Ibigan ngayon, nangga kami na Si Tito John, iba din yun. Intense. Nakasama mo na nga. Sina Miss... Si Miss Maricel Soriano. Sobrang pangarap ko siyang... Masampal din ni Miss Maria. Oo. Si Miss Maria, yun ang ano ni Miss Maria. Pag nasampal ka, tabingi mo ka mo ng di oras. Oo. Sa mga bagets. Sa mga bagets. Oh my God, ang hirap. Oh, kasi bagets. Jenica, bagets din yun, ha? Kamusta yung mga actingan yung dalawa? Kami ni Jenica, wala nang pag-uusapan, kuya. Mata sa mata lang, alam na namin kung paano paggalawin ng isa't isa. Kita mo yan, Christian?
Dinadaan ko lang sa interview tong bata ako na to. Mamaya magpapaturo ako or baka mamaya maturuan ko to ng hindi ano. Ayun ang inaabang Ayan. ko. Kayo, Jenica, ano pakiramdam na grabe din yung naging following ninyong dalawa? Hindi inaasahan yun. Kasi wala lang, umarte lang naman kami. Kung paano kami as actors, kung paano kami naturally magbatuhan. Okay. Malaking tulong yung sobra kaming sanggang magkaibigan. Kaya alam namin yung bawat kilos, yung bigay ng bawat isa. Actually, kung iisipin mo rin, no, sa dinami-rami ng mga artista ngayon na magagaling, para sa akin, ikaw nakagawa ng pinakamaraming diversity. Salamat, Kuya. Seryoso, Thank you. kasi syempre, Thank you. di ba na, name it, nagawa mo na, and you even go as far as, di ba, nagdadrag ka sa movies mo at lahat-lahat. Yung iba kasi, mas nakakatutok sa leading man. Yung drag, mahirap ba yun? Drag? Paano mo nakuha yun? Yung complete change yun ng character. Inaaral, mentally, emotionally. Hindi ako kasi sumasalang, Kuya, nang alam kong hindi ako buo as a character. Unless buo ko na sa sarili ko, sa isip ko, sa puso ko yung character na gagampanan ko, hindi ako sasalang sa camera. Nag-ano ka? Nag-mga exposure trips? Nanood ka ng mga drag shows? Oh, yeah. Oo. In-immerse ko yung sarili ko doon. Sa bawat karakter naman, Kuya, na ginagampanan ko, yung ipaparallel mo yung sarili mo doon sa character. Ang hilig mo sa salitang parallel, naiinis na ako sa'yo. English ka ng English. Sorry na, yung ihahanay. Ikaw siguro unang guest na sasaktan ko dito. Puro ka babagsak ng mga English eh. Hindi kasi ganun talaga siya. Oo. Kailangan mong ano bang other term for Sige parallel? na, parallel. Okay ka na? Parallel. Masaya ka na, Christian? Naitawid mo na naman ang English mong parallel. Kailangan kasi ganun talaga siya. Hindi, actually, kwento ko na rin. I think nakwento ko na rin sa ibang vlog ko. Kami ni Lloydie, nagkaroon kami ng gay role din sa In My Life. Napanood ko yun. Kasama namin si Mommy. And I think, doon ako unang nakita ni Ate Joanne tsaka ni Sir Jeff. Culminating activity ko sa Star Magic Workshops In My Life. Seryoso? Ang movie na... I'm guessing yung eksena nila ni Mommy, Yeah. yung sampalan. Oo. Sino ka eksena mo nun? Si Miss Carla Martinez. Wow! played Si as- Miss Carla. oo. Hindi, kami naman ni Lloydie, naalala ko nung gabi na laban ni Pacquiao versus Hatton. Naalala ko pa, nasa New York kami, tinawagan kami ni Inang, Okay. Direk Olive. Sabi niya, anak, susunduin kayo. Nung writer nung time na yun was si Moira Lang. Si kilala Moira ko. na siya ngayon. Si Si Moira Moira. Hi, Moira. Tapos kailangan i-exposure trip kami sa gay community. And I must say, mas benta ako kay Lloydie sa gay community. In fairness, seryoso. Sa Pilipinas o sa... Sa States. Sa States. Umiinom kami ni Lloydie, tapos yung mga malalayo na mga Caucasian, kahit malayo, ginaganon ako. So sabi ko, mas mabenta talaga ako. Pero yun nga, yung as an actor, doon mo makikita na talaga na hindi basta sa script lang pala talaga. Yeah. Na there's always the real character and the real stories that happen na sabi mo nga, dapat ma-immerse ka, ma-expose ka sa ganun talaga. At minsan ayun, Kuya, yung mahirap, yung papaniwalain mo yung sarili mong ikaw yun. Kasi syempre meron kang buhay na Oo. ikaw, tapos gaganap ka ng ibang character, buhay kasi din yun eh. Yun yung conscious mind mo eh. Yung Oo, ego mo, yung tama. persona mo. O, kala mo, ikaw lang nag-i-English. May mga bagsak din ako dito. Mga consciousness, ego, o ano ka ngayon. Kala mo, parallel. Puro ka para mag-parking ka dyan. So, ikaw, anong role pa ang gusto mong magawa? Ako kasi, dalawang dream ko. One is a complex gay character. In fact, nung In My Life ako, ang daming lumalapit sa akin, na nag-message din sa akin na, thank you na you portrayed a different gay character. Kasi nasanay tayo sa industriya, yung may gay characters is palaging parlorista, Flamboyant. na maingay, Oo. flamboyant, and from the community, madami ko nakuha mga message na thank you for showing the other side. In fact, yun naman talaga eh, di ba? Yung hindi mo akalain. Second dream ko is someone who is mentally challenged. Dream ko Parang din yan. well, bata siya doon. Sa I Am Sam, si Sean Penn. Hindi ko pa napanood yan. Si Sean. Taga Cavite yun. Di mo napapanood. Panoorin mo I Am Sam, napakaganda na. Si Sean Penn, alam natin, napakagaling na actor. Pero sabi mo nga, hindi si Sean Penn yung nakikita mo. Oo. Ang galing. Ikaw, ano pa yung mga dream mong gawin? Yung sa It's Okay Not to Be Okay. Okay. Yun. Si Sangte, gusto ko talaga siya. Gusto ko maging suicide bomber. Okay. Parang I just forgot the title, yung kay Michael Sheen.
Si Michael Sheen, taga-noveleta yun. Tiga-guagua. Si Mike. Tiga-guagua siya. Ang daddy niya ang head ng Toda eh. Pero why a suicide bomber? Kasi complex din ang nasa mind mo. Na wala ka ng pakialam dito, basta may madali ka ibang tao. What made you decide to do it? Sa lahat na nagawa mo na, saan ka sabi mo nga, yung talagang nabit-bit mo pag-uwi? Yung talagang for a while na ramdam mo pa rin yung emotions nung character mo. Signal Rock. Ano yung naging banlaw mo? Paano bumalik si Christian? Ano yung nasa isip mo? Bastos yung nasa isip mo. Grabe ka! Christian, maraming batang nanonood. Yung mga ngiti na ganyan. Prayer sasabihin ko. Hindi ka kuya, kanya-kanya kasing tama ka nga banlaw. Oo. Sa akin kasi prayers talaga. God as my witness. Pag hindi ako nakapag-meditate, nakakabaliw talaga kasi siya kuya. Yung process ko as an actor. Okay, last na lang. Alam mo, it was trending for a while. Kumbaga iniisip ng mga tao na there's something going on with you and Jenica. Na nakikita ko sa mga guestings. Ikaw may mga hugot-hugot ka pang sinasabi mo sa mga guesting nyo. So was there courtship, or were you doing it for the fans, or kumbaga do you have such a good working relationship at nagkataon na na-develop din yun outside work? Oo, siguro nakikita lang ng mga tao yung produkto ng maganda naming pagkakaibigan ni Jenica. Yun na yun, wala namang pangliligaw na nang nagaganap o naganap. Actually, silang dalawa. Si Christian, kahit medyo, sabi ko, matagal ko nang kilala. Sa lahat ng mga nakakatrabaho, and this is something na sinabi ko rin kay Jenica, which I sincerely mean, pareho kayong refreshing individuals. Para sa akin, seryoso na iba ang atake nyo sa ginagawa ninyo. Iba ang atake ng puso't kaluluwa ninyo. And para sa akin, you're both very, very refreshing. Something na hindi natin nakikita everyday sa ating industriya. Thank you. And I appreciate you for that. So, tuturuan kita, pero hahayaan ko para hindi naman nakakahiya sa mga award-giving bodies na nagbigay siya ng award, na turuan mo ako ng acting, kunwari. Okay, sige po. Okay. Nanalo na ako ng... Wait lang ng isang award. Alam mo ba, nanalo akong Best Actor sa sa Korean Busan Africa Film Festival. Best Actor na ito lang nakita sa akin. Dumaan lang ako sa likod ng mga bida, nagsiiyakan yung audience. Sana maabot mo yun. Sana maabot mo yung ganong Pangarap ko klase. yan, kuya. Ano yung tuturo mo sa akin? Tayo ba kami? Tayo kami. Papakitaan kita gano'n o kagaling mag-acting. Sige, kuya. Puno. Kita mo. Kita mo yan? Ang problema, baka di ako bumitaw sa karakter na to. Kawawa si Peanut, kuya. Christian, turuan mo ako. Ito talaga, hindi ko talaga kayang gawin. Sige. Kaya mo ba yung magtaas ng isang kilay? Pang! Hindi ko talaga kaya. Step by, dalawa kaya. Dalawa. Kita mo, dalawa muna. Ayan, dalawa, diba? Dalawa, tama. Ayan, turuan mo na ako. Okay. Unang-una sa lahat, dapat kuya, alam mo kung bakit mo sasabihin dapat yung isang linya. Oo. Ang tawag doon, objective. Kasi sinabi ni Direk, mapapagalitan ako kung di ko sabihin yun. Oo. Yan. Kunyari ako ang ka-eksena mo, tapos, kunyari ang linya mo, ikaw at yung pamilya mo, ang dahilan kung bakit namatay ang tatay ko. Dapat alam mo kung bakit mo sasabihin sa akin. Dapat alam mo kung... Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang tatay ko. Edmond Santos. Ano sinasabi ko sa'yo? Combined ng Vilma Santos. Wala ka ba mas challenging? Nakatulog nga ako nung nakaganito ako sa'yo eh. Ito naman, di ba sabi mo, gusto mo ng Complex gay character. complex gay character. Oh, sige, let's do Barbs. Oh. Barbs is a trans woman. So you have to think you're a woman. Tapos ang linya, Pina-in character mo ako sabay di mo alam ang linya. sorry na, introduce mo na lang yung sarili mo. Barbs Cordero, 78, 79, ha! Haiti! Barbs Cordero, 78, 79, Haiti! God
Dali lang pala ng ginagawa mo. Binabayaran ka sa ganyan? Hindi. Oh, drama. Wala ako ng Kabahan ka na. Oo. Oh, ang call slip mo, pack up. Kita mo, nakalagay. Direct June. Direct. Drama. Drama. Kausap mo yung ate mo sa phone, tapos naririnig mo sa kabilang linya, binubugbog siya ng asawa niya. Kuya Luis, bakit ka ganyan? Matutuwa ba ako? Ate? Ganyan yung si Intoy. Ano nangyayari, ate? Ate Vicky yung pangalan niya. Ate Vicky! Ilag! Atras! Cut Ginawa? na. Bitaw na. Ay, pulang-pula ka oh. Hindi ko naramdaman mo talaga Kasi eh. nagko-commit ako sa role. Oo nga eh. Hindi naman to trip-trip lang, Christian. Oo nga eh. Pambihira. Pero Christian, maraming salamat. And sabi ko, tayo na tayo. Alam ko na si Christian, one, is napakalayo pa na kanyang mararating. Two, Thank you po. siguro, di mo pa nararamdaman, but you're already an inspiration to so many actors na gusto nila masubukan talaga na marating kung ano yung fulfillment sa craft na ginagawa natin, technically. So, thank you very much sa pag-guest sa Luis Lessons. Maraming salamat. I wish you nothing but the best. Sabi ko nga, galing tayo kay Jenica at another refreshing individual na sana yung humility mo at lahat-lahat ay makuha pa ng napakaraming tao sa industriya. At meron ka pa, MMFF, di ba? O, go! MMFF Broken Heart Strip sa MMFF 2023. Sana po masuportahan niyo yung munti naming pelikula. Yeah, yun. Thank you po. Hindi, nakaka-proud to si Christian dahil nga na, kumbaga, ang dami na yung achievements pero he never changed. Aminin nyo, may mga kaibigan kayo na wala pang nararating pero sobrang yabang na. Bihira yung ganun. Napakabihira yung ganun. So, ito na po ang Luis Words of Wisdom. Kung sakasakali man, may kilala kayo na kaibigan, kamag-anak na gustong magkaroon ng maraming pera na wala masyadong trabaho, pakisabi walang ganun. Pakisabi. Hindi ba? Gusto kasi nila yun talaga. Paki-remind lang po, walang ganun. Yun yung gusto nila. Brother, thank you very much. Thank you, Kuya. At maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng vlog. Kasi tuloy-tuloy, no, na nag-million views tayo lahat. So, thank you very much. And yun lang, like, share, subscribe. Bye, guys.